Sa mga kapatid, mag-uumpisa na ulit tayo sa ating Morning Revival Review. At ang schedule natin ngayon ay Week 5, Saturday. So meron tayo ditong ilang verses. Yung una ay Ephesians 2:4. But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us. So dito kinumbine yung mercy at love. Ang dahilan kung bakit ang Diyos mayaman siya sa kaawaan sa atin dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. So ang ganda ng combination niya. So yung pag-ibig ng Diyos na kung saan inibig niya tayo ay isang dakilang pag-ibig. At dahil diyan mayaman siya sa kaawaan sa kanyang mga iniibig. Romans 11:32. For God has shut up all in disobedience, that He might show mercy to all. So ang isang dahilan kung bakit tayo naging kawawa, dahil tayo ay mga sumusuway, masuwayin. Dahil naman dyan, ang Diyos ay naidala ang kanyang kaawaan sa atin. O kaya ibig sabihin, yung awa ng Panginoon, tumutugma siya sa sitwasyon natin. Dahil tayo ay mga nakakaawang mga tao. Magbabasa na ako. So Romans 9 reveals the principle that everything depends on God's mercy. The apostle applies this principle to the Israelites. He shows us that everything that happened to the Israelites was of God's mercy. Amen. So inulit sa atin yung salita. So pakinggan nyo muli. Sabi niya sa English, everything depends on God's mercy. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay dumidepende sa awa ng Diyos. Lahat ng bagay, walang hindi. Ibig sabihin, wala tayo o walang anumang bagay na pwede nating gawin. Ang kailangan natin ay awa lang ng Diyos. Amen. Zeal and pursuit are of no use. Neither is the absence of zeal and pursuit of any use. Waiting too long, not waiting too long enough, being too quick, or not being too quick, none of this is of any use. Everything depends on the mercy of God. Talagang wala Maski anong gawin natin Kung tutuusin, yung mga ginagawa natin na iniisip natin best na, ay wala namang katuturan. Wala rin siyang katuturan. Ibig sabihin, ano man ang gawin mo, wala ring mangyayari. Wala ring may tutulong. Ano man ang gawin mo. Sabi rito, maski na punong-puno ka ng zeal. Yung zeal ay pagiging maalab, marubrub sa mga bagay-bagay. O maski wala ka niyan, wala rin naman Diba? Mabilis ka, masikap ka, o hindi ka masikap, wala din. Kaya sabi niya, wala lahat At lahat ng ito, o lahat ng bagay, depende lang sa awa ng Panginoon. So yun yung paulit-ulit na sinasabi sa atin. Lahat ay depende sa awa ng Diyos. Kung hindi na awa ang Diyos, maski na anong gawin mo, walang resulta. Walang mangyayari. Walang mapapala. Maski na anong gawin mo. Tangi lang ang awa ng Panginoon. Ang dating. Amen. Only the Holy Spirit is able to lead men to a proper standing. There must be at least one time that a person sees God's mercy. So pakinggan niyo ulit ito. Sabi niya, there must be at least one time that a person sees God's mercy. Whether we see this matter all at once or realize it through a process, the minute we touch this matter, we touch the fact
Not a feeling, but a fact that everything depends on God's mercy. Itong sinasabi kasi natin dito, alam nyo, bakit paulit-ulit na everything is according to God's mercy? Kasi hindi ito na-impress sa atin. Hindi natin ito nakita. Na lahat ng bagay, lahat ay ayon sa awa ng Panginoon. Hindi natin nakita yan. Anong alam natin? Alam natin, ang mga pwede nating matamo ay resulta ng ating pagpapagal, pagsisikap, pagtakbo, pagiging mabuting character, mabilis. So lahat yan yung konsepto natin. Kaya inuulit sa atin, lahat yan ay walang kabuluhan. Ang lahat ay ayon sa awa ng Panginoon. Kung meron ka, awa yan ng Panginoon. Hindi dahil yan ay pinagpagalan mo. Kung merong mabuting resulta, yan ay awa ng Panginoon. Hindi dahil pinagsikapan mo. So yun yung paulit-ulit na sinasabi sa atin. Lahat ng bagay ay ayon sa awa ng Panginoon. So, mahirap pa rin siya maintindihan. Kaya sabi niya, itong awa ng Panginoon, sabi niya, fact kasi ito eh. Ang ibig sabihin ng fact, ibig sabihin ay katibayan. Katibayan siya. Ang ibig sabihin ng katibayan, siya, hindi mo na siya pwedeng baguhin. Katibayan siya. Katunayan o katibayan. Kaya hindi mo na siya kailangan baguhin. At ang awa, hindi siya ayon sa damdamin o konsepto, kundi siya ay isang katunayan o katibayan. Kaya sana ma-impress tayo nito. Uulitin pa natin ang uulitin dito. Pag natapos ito, sana nakita mo na, oo nga, lahat pala ng bagay ay ayon sa awa ng Panginoon. Hindi ito resulta ng kung anong mga pinaggagawa ko. Kundi ito ay awa ng Panginoon. Bakit ganyan? Bakit ganun, brother? Bakit lahat awa ng Panginoon? Kasi, okay, pakinggan nyo. Tayong mga tao ay natisod. Ang Diyos natin, hindi niya gustong maski na isang bagay o isang katiting na bagay, okay, ay nagawa ng dahil sa atin o nagmula sa atin. No. So hindi gusto ng Diyos. Ang gusto niya, lahat ng bagay sa Kanya nang galing. Siya ang nagbigay, siya ang gumawa, siya ang nagplano, okay, siya ang lahat ng bagay na meron tayo. Siya ang nagpala. Hindi siya resulta ng mga gawa natin. So yun yung ibig sabihin na kaya lahat ay ayon sa awa ng Panginoon. Diba? Kasi kung yung mga bagay na kamit mo, kasi magaling ka, masikap ka, o di parang hindi mo kailangan ng Diyos. Ganun yun. Kaya kailangan tanggapin natin yung katunayan na lahat ay awa ng Panginoon. Kung walang awa, wala maski anong meron tayo. Kaya sa John 15 sabi niya, kung wala siya, wala tayong magagawa. At kung hindi naman siya naawa sa atin, wala rin siyang gagawin para sa atin. Ano mangyayari? Wala talaga, maski ano. Amen. Okay, so amen. Ito ba? So, 3 kinds of people need God's dealings. Those who are strong in their will, those who are strong in their emotion, and those who are strong in their mind. The will, the emotion, and the mind must experience
God's breaking. Ano sinasabi rito? Yung mga tao na nangangailangan ng pagtutuos ng Panginoon. Tutuusin niya. Ito yung mga taong malalakas ang kaluluwa, malakas ang kaisipan, malakas ang emosyon, malakas ang kapasyahan. At dahil dyan, ibig sabihin, kailangan silang tuusin ng Panginoon. Tutuusin. At yung mga bagay na malalakas sa atin, kailangan gibain ng Diyos. Kaya minsan sinasabi natin yung mga pagsubok, yung mga pagtutuos, yung mga nangyayari na hindi ka nais-nais sa buhay natin. Yan ay isinaayos ng Panginoon para gibain tayo. Gibain tayo hanggang makita natin na lahat ay depende sa awa ng Panginoon. Hindi mo matanggap Diba? Hindi mo mapaniwalaan na lahat ay awa ng Panginoon. Kasi ang lakas ng natural na buhay natin, ang lakas ng kaisipan natin. Hindi yan. Hindi awa ng Panginoon yan. Dapat tayo, magpumili tayo, magsikap tayo. Hindi awa yan ng Panginoon. Pati emosyon mo, ang lakas. Tapos yung mga desisyon natin, ang lakas. Kaya ano gagawin ng Panginoon? Gigibain niya yan. Hanggang isang araw matanggap mo, totoo pala. Lahat ng bagay ay ayon sa awa ng Panginoon. Amen. After a man has been dealt with by God, he will be tempered in his spiritual life. Some people wait too long, and others do not wait too long enough. Some people are not strong enough in the inner man. Their outer man is too strong. Some people are too strong in their mind. Others are too strong in their emotion or will. This condition require tempering. Tempering. Dito may isang point na sinabi rito. I think na-skip ko to. God deals with man's strong points more than he deals with his weak points. Man's strong points often hinders him from spiritual progress, even more than his weak points. Unless a man is dealt with in these three areas, he cannot know God's mercy. Okay. So ang malaking hadlang, sabi niya, sa spiritual na progress natin ay yung pagiging malakas natin. Hindi yung mahina. No, hindi yung mahina. Yung mga taong mahihina, madaling pumaling sa Panginoon, no? At mapagkumbaba, tinatanggap ang mga katotohanan, ang mga salita. No? Kaya mas mainam yung ganun. Pero yung mga malalakas, no, sila ay nakakadlangan upang sumulong ang kanilang buhay. Kasi malakas sila. Malakas ang kaisipan, malakas ang damdamin, pagpapasya. Okay. Hindi nakukumbinsi na lahat ay ayon sa awa ng Panginoon. Kaya para makumbinsi ka ng Panginoon, gigibain ka niya. Ang ibig sabihin ng giba dito, mga kapatid, tutuusin niya, gagawa siya ng mga pangyayari sa buhay natin. At sa pamamagitan ng mga pangyayari yan, susuko ka. Sasabihin mo, totoo nga, lahat ay awa ng Panginoon. Hindi pala ito ayon sa aking kagalingan, ayon sa aking sipag, sikap, at ayon sa aking pagiging masigasig, pagsusumikap, pagpupumilit, hindi pala ayon yan sa ganyan. Lahat ay ayon sa awa ng Panginoon. Amen. So if we want our spiritual life to be well-tempered, we need to attune our condition
to a proper balance. We must neither be too strong, we must neither be too much nor be too little. This can be compared to shooting on a pinball machine. There are pins on the left and end to the right, and the balls must be directed at the optimum angle before they can score. There are many pitfalls in our spiritual journey. Our mind, emotion, and will can all become hindrances to us. If we are too much or too little, we fall into danger. So, hindi ka pwedeng sobrang lakas. Hindi ka rin naman pwedeng mahina. Kailangan tempered tayo. Ang ibig sabihin ng tempered, dapat lang, tama lang. Okay. Sapat lang. So, yung pagiging lapat natin, ang Diyos din ang gumagawa niya. Nilalapat niya tayo. Na hindi naman sobrang aggressive at hindi naman sobrang walang ginagawa. Tama lang. No? Upang sa ganon, maintindihan natin na lahat ng bagay ay sa awa ng Panginoon. Kasi ganito siya eh. Kapag naintindihan mo lahat ng bagay ay sa awa ng Panginoon, medyo relax ka. Medyo relax ka. Hindi ka natataranta. Hindi ka tensyonado yung buhay mo. Kasi alam mo, lahat ay plinano na ng Diyos. At lahat ay ayon sa kanyang pagsasagawa. Pero, naisip mo rin na kailangan sumulong ka rin. Hindi pwedeng walang pagsulong. Kailangan din ng paghahabol, kailangan din ng pagsisikap, kailangan din ng pagsusumigasig, kailangan din yan. Pero dahil ikaw ay tempered o nailapat sa isang konsepto na lahat ay ayon sa awa ng Panginoon, hindi tayo tensyonado. Alam niyo, tensyonado parang natataranta. Hindi. So, ibig sabihin, yun ang kagandahan na tinanggap mo yung katibayan na lahat ng bagay ay ayon sa awa ng Panginoon. Ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Kanya at palagi nating iniisip na lahat ng bagay ay naiayos na ng Panginoon bago pa tayo pinanganak. Alam nyo, yung buhay natin, ano na yan? Kumbaga sa mata ng Panginoon, nangyari na lahat. At plano na niya ng detalye yung buhay natin. At dahil siya ay soberano, ibig sabihin, lahat yan ay mangyayari. Ibig sabihin, na niya, binigay na niya yung order ng lahat ng bagay na pagdadaanan natin sa buhay natin. Pati nga yung yung years natin ay bilang niya. Di ba? Sabi niya, pati buhok natin, bilang niya. Alam niya kung ilang buhok ang lalaglag sa ulo mo at papayagan niya. At kung tutubo pa yan, alam din niya. Sabi diyan, even your hair are numbered. Ibig sabihin, pinapakita dyan yung maliliit na detalye ng buhay natin. Kumbaga sa na isulat na niya yan, na i-program na niya yan. At gagawin niya yan ayon sa kanyang pagiging soberano. So ano pang gagawin natin? Wala. Pero dahil umiiral pa tayo sa mundo, di ba? Meron din tayong paghahabol, meron din tayong pagsisikap, meron din tayong tamang pagsulong. Pero lahat ng mangyayari sa atin hindi depende sa mga ginagawa natin. Lahat ay ayon sa awa ng Panginoon. Amen. Okay, so pakinggan niyo to. Everything depends on God's mercy. Before I was saved, I planned to go to America. If I had left 2 months earlier, I would not have met Sister Dora Yu
and I might never have been saved. Even if I had been given the chance later, I might not have believed. It was God's mercy that I met Miss Dora Yu at that time. It was neither too early nor too late. Amen. So ito yung karanasan ni Brother Lee to. Alam niyo kasi si Brother Lee ay naligtas sa pamamagitan ng preaching ni Sister Dora Yu. So, babae ang preacher at dyan naligtas si Brother Lee. Ngayon sabi niya, noong mga panahon na yan, gusto niyang pumunta ng Amerika. Kung siya ay nagmadali at umalis siya ng maaga, maaaring hindi niya na sumpungan si Miss Dora Yu at hindi siya naligtas. So, yun yung sinasabi niya. Pero kung sobrang late naman, no, maaaring hindi siya nanampalataya at hindi din siya naligtas. Kaya yung pagkaligtas niya, hindi naman sa panahon na sobrang nagmadali siya o na-late siya, tamang-tama lang. No, ang ibig sabihin yan, kung minsan yung pagmamadali, hindi nakakatulong. Yung pagiging mabagal, hindi rin nakakatulong. So, dapat tama lang ang buhay natin. Na ang ibig sabihin, huwag kang magulumihanan sa buhay mo. Kasi lahat naman ay ayon sa awa ng Panginoon. So mula sa araw na ito, sana nakita mo itong awa ng Panginoon. No, nasa buong buhay natin, silipin natin. Lahat depende sa awa ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na pinapaniwalaan mo na lahat ng bagay ay awa ng Panginoon, hindi ka nagagalaw. So yun yung sinasabi sa atin na hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang, may paggalaw, okay, pero hindi ayon sa konsepto na ang lahat na magiging bagay sa buhay natin ay ayon sa ating pagtakbo, ayon sa ating paghahabol, ayon sa ating pagiging nagmamadali o mabagal. So hindi ayon yan dyan. Lahat ay ayon sa awa ng Panginoon. So yun yung pinapakita sa atin. Amen. Only God can do things in just the right proportion. We are prone to speak either too much or not enough. No one can preach a message that will meet everyone's need. Even the Apostle Paul and the Apostle Peter faced the same problem. When words come out of a person's mouth, it is difficult for the words to come out just right. This is why it is easy for people to misunderstand. Amen. So, ang ibig sabihin nito, maski anong gawin mo sa buhay mo, malalaman mo na hindi siya sapat at hindi niya maaabot yung expectation mo na mangyari, maski na anong gawin mo sa buhay mo. Kaya, hindi naman din pwedeng hindi na tayo gagalaw. Ang sinasabi lang dito, maging sa larangan ng pagsasalita, si Pablo man o si Pedro, hindi nila kaya magsalita na kung saan lahat ng tao ay mabibigyan ng benepisyo. Magkakaroon palagi yan ng kakulangan, pwedeng sobra, pwedeng kulang. So yun yung buhay natin dito sa lupa. Wala tayong isang gawain para maging perfect na gawa. Wala. Lagi merong bagay ng kakulangan. Amen. The way of the church during the past 2,000 years is a way of looking to the mercy of God. Only God's mercy can temper us. I have often told the young people that they may have to wait for 5 years before they will realize that everything is of God's mercy. Amen. So, ibig sabihin,
Malalim itong sinasabi natin na lahat ng bagay ay depende sa awa ng Panginoon. Dahil malalim siya, hindi ganun kadaling matanto. Yung pagtatanto, hindi ganun kadali. Pero sinasabi pa rin sa atin, sana minsan sa buhay mo, nakita mo to. Naintindihan mo at tinanggap mo na lahat ng bagay ay ayon sa awa ng Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Ikaw ang Diyos na puno ng awa at ang lahat ng bagay, Panginoon, ay ginawa mo para sa amin dahil sa iyong dakilang pag-ibig at iyong dakilang awa. So, Panginoon, nawa tanggapin namin ang mga katotohanan ito. Hindi lamang dahil ito ay nadadama namin, kundi ito ay mga bagay na katunayan, mga bagay na naitala at mga bagay na dapat naming pagkatiwalaan, na lahat ng bagay ay ayon sa awa ng Diyos. Amen.